Ayan guys, mayroon akong ito troubleshooting na naman dito, Honda Civic. So bali ang issue nito ay nagbabawas ang coolant tapos masyadong mataas yung idle. Ayan, kung nakita nyo yung RPM halos sumabot siya ng 2,500. So erratic idling siya. Tapos nagbabawas ng tubig, kung baga nag-overheat. So isang rason ito kung bakit nagkakaroon siya ng high pressure doon sa sa makina natin. Kumbaga nagbi-build up ng pressure yan gawa ng masyado mataas yung RPM. Ngayon, ang gagawin natin dito, hahanapin ko yung pinaka leak nung natin, coolant, tapos ililinisin natin tong IECB valve, tapos TPS calibration. So bali lahat ng sensor dito lilinisin, pati yung pinaka throttle body. Kanina chine-check up ko na rin to. So na visual ko na rin na mayroong leak dito sa may bandang intake manifold. So kailangan kong tanggalin tong pinaka intake manifold para ma-check up kung anong tube or hose ang nabutas dyan sa ilalim. So maaring pwedeng yung pinaka water tube na papunta dito sa may water pump, o kaya naman yung mga hose lang. So yun lang muna ang gagawin natin dito. TPS calibration para bumaba yung RPM, tapos yung IECB valve lilinisin natin. So yun lang mga gagawin muna natin dito. So ayun na guys, natanggal ko na yung pyesa. So bali ito na yung intake manifold, tapos yung IECB valve na mga lilinisin natin. Ayan. So bali pabibilhan ko muna ng pyesa yan. Tapos sabay linis na. So ayun lang, pabibilin ko muna si sir ng pyesa. Ayan guys, nabalik ko na pala yung throttle body na nilinis natin. Tapos magbi-bleed na rin ako ng radiator. Tapos binalik ko na rin yung automatic fan switching niya. Dati kasi nakarekta, so ngayon susubukan nating pa-automaticin. So binalik ko na yung wiring niya, nag-rewire ako ng panibago. Tapos TPS calibration, so naset ko na ito ng 0.5. So naset ko na siya ng 0.5. Bali
Si-switch on muna natin ito para mabuhay yung computer box. Ayan, switch on. Tapos ito na yung pinaka-signal natin na bago. So bali 0.5 na signal galing dito sa TPS natin. So ganyan ang pagre-recalibrate ng TPS. Kailangan nilalagay lang natin siya sa 0.5 volt. So yung pinaka-signal nito, itong pinaka-gitna, yan. So ito yung 5 volt supply. Yung isang wire, itong green white, ito ay 0 volt ground. Itong dilaw 5 volt supply. Tapos itong pinaka red green, yan yung pinaka signal natin pabalik dun sa computer box. Bali bibleed ko muna siya, tapos paandarin natin kung yung RPM ba hindi na erratic, saka hindi na mataas yung idle. So yun kasi yung naging problema nito. Nagli-leak yung coolant, tapos pag pinaandar mo, pumapalo siya ng 2,500, tapos yung RPM fluctuating, hindi maganda. So mamaya papaandarin natin to, titingnan natin kung okay na yung RPM, kung nasa idle na siya. Papalo dapat ng mga 2,000, 1,000, tapos magbababa siya paunti-unti pag mainit na yung makina. So yung guys, i-bleed ko muna siya. Lalagyan muna natin ng panibagong coolant. Nilagyan ko na muna siya ng tubig para ma-flushing lang. So subukan lang naman natin ito. So papaandarin ko na muna. Switch on, tapos start. So 2,000, hindi na siya fluctuating. Tapos yung idle natin 1,500. So dapat bababa ng bababa yan paunti-unti. Ayan, obserbahan muna natin ito. So ayun guys, medyo tahimik na yung makina. Tapos yung idle natin nasa ano na siya, nasa 800 to 900. So ang antay na lang natin dito yung pag-automatic pan switching ng ano, radiator, pan motor. Pero yung idle, okay na yung idle. Stable na yung idle niya. Tapos bali ito na lang ang inaantay ko. So basta pag naglinis kayo ng throttle body ng Honda Civic, huwag nyong kakalimutang i-adjust lagi yung ano nito, TPS sensor. Ilalagay nyo lang siya ng 0.5 volt. Yun ang pinaka settings na nito. So, minsan kasi pag natatanggal to, nawawala sa recalibration. So kailangan mo uli siyang i-recalibrate.
para tumama yung pinaka idle niya. Siguro yung una naglinis ng throttle body o kaya nagtanggal ng TPS, hindi yung nabalik ng tama, kaya nagkaganon yung RPM, nag-fluctuate. So ayun guys, okay na, umandar na rin yung pan natin, rad pan motor natin. So okay na ulit tong Honda Civic. Okay na yung idle, hindi na fluctuating. So ganon, pag nagtanggal tayo ng throttle body, ganun lang gagawin natin, recalibration lang tayo ng TPS. So ayun uli, job done from Autorad Automotive Technician po uli. Maraming salamat sa inyo mga bossing sa tiwala po lagi sa akin.